Magandang araw mga bata! Ako muli si Teacher Lucy. Sa mga bago pa lang sa aking channel, maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell nang sa gayon kayo ay maging updated sa mga lessons ng videos na aking ia-upload. Tandaan, sa mga nagsasagot ng mga modules, kasabay ng panonood ng mga videos na ito, maaaring i-pause ang video habang nagsasagot sa inyong mga modules. Music 2, Quarter 1, Week 1. Paksa, tunog at katahimikan. Pagmasdan nga natin ang larawan, mga bata. Ano kaya ang pumapasok sa inyong isipan pag nakikita nyo ang larawang ito? Ito ba ay simbolo ng tunog o katahimikan? Tama! Ito ay simbolo ng tunog at hindi lamang tunog kundi malakas na tunog. Ito ang ating pag-aaralan. May ipapakita pa akong larawan. Eto mga bata, pag nakakita kayo ng simbolong ito o larawang ito, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Tama! Ito ay sumasagisag sa katahimikan. Basahin nga natin ng sabay-sabay mga bata ang layunin ng ating aralin sa musika. Layunin. Ang araling ito ay naglalayong maihambing ang biswal na imahe ng mga tunog at katahimikan gamit ang quarter note, beamed 8th note at quarter rest ng rhythmic pattern. Ito ay ating pag-aaralan mga bata. Quarter note. Mga bata, ito ang larawan ng quarter note. Ang quarter note ay tumatanggap ng isang kumpas. Tandaan nyo, ang quarter note ay tumatanggap ng isang kumpas sa isang rhythmic pattern. Ito naman ang simbolo ng beamed 8 notes. Ang beamed 8 notes ay tumatanggap din ng isang kumpas. Pagmasdan natin ang dalawang simbolo. Ang beamed 8 notes at quarter note ay parehong tumatanggap ng isang kumpas. Tandaan nyo mga bata. Quarter rest. Ito naman ang itsura o simbolo ng quarter rest. Siya ay tumatanggap din ng isang kumpas. Tandaan nyo mga bata. Pagmasdan nyo mga bata, ang nakapresenta ngayon sa inyong harapan ay isang uri ng rhythmic pattern. Ang rhythmic pattern ay mga simbolong pinagsama-sama sa isang sukat. Maaaring ito ay ginagamitan ng mga nota, maaari din namang mga sticks. Tinatawag yun na stick notation. Pero isang uri din yon ng rhythmic pattern. Ang rhythmic pattern na ito ay nasa palakong pasang 2-4. Pag-aaralan pa natin sa mga susunod na aralin. Pagtalakay, basahin nga natin ang sabay-sabay mga bata. Isa sa pangunahing sangkap ng musika ay ang ritmo o rhythm. Ito ang tumutukoy sa galaw ng katawan bilang pagtugon sa tunog na naririnig. Ang tibok ng ating pulso ay may kinalaman sa paraan ng daloy ng rhythm. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng mga tunog na naririnig at di naririnig. Ayon sa kompas o time meter nito, mayroon tayong pangunahing batayan ng kilos na mayroong koordinasyon sa ating mga paa, kamay, katawan, gaya ng paglalakad, paglukso,
pagpalakpak, pagmarcha, at pagtakbo. Tandaan niyo yan, mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Awitin natin ng sabay-sabay ang maligayang bati. Maligayang bati sa iyong pagsilang, maligayang maligaya, maligayang bati. Matapos yon, ay sasagutan natin ang mga tanong. Sagutin ang mga tanong. Unang bilang, ano ang layunin sa pag-awit ng maligayang bati? Ikalawang bilang, ano ang naramdaman mo matapos mong awitin ito? Ikatlong bilang, subuking awitin ito ng mahina. Tama bang awitin ito ng mahina? Tandaan mga bata, maaring i-pause ang video habang kayo ay nagsasagot sa inyong mga kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin natin ang sabay-sabay mga bata. Mula sa awiting iyong kinanta, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang bilang, sa paanong paraan mo ito inawit? Ikalawang bilang, natukoy mo ba ang pagkakaiba ng pag-awit nito ng mahina at malakas? Ikatlong bilang, naisagawa mo ba ng maayos ang pag-awit nito? Ikaapat na bilang, natutuhan mo ba itong awitin ng tama? Ikalimang bilang, nauunawaan mo ba ang pagkakaiba ng tunog at katahimikan habang ikaw ay umaawit? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pag-aralan ng chart sa ibaba. Subukang gawin ang mga bilang ng kumpas. Hikayatin ang miyembro ng pamilya na ito ay gawin. Note and rest duration chart. Notes. Ang mga notes o nota ay sumisimbolo sa mga tunog. Samantalang ang rest ay sumisimbolo sa katahimikan. Whole note at whole rest ay parehong tumatanggap ng 4 na kumpas o beats. Half note at half rest ay parehong tumatanggap ng 2 beats. Quarter note at quarter rest ay parehong tumatanggap ng 1 kumpas o beat. Ang 8th note at 8th rest ay parehong tumatanggap ng kalahating kumpas o beat. Ang 16th note at 16th rest ay parehong tumatanggap ng 1/4 beat o 1 kapat na beat. Paano makakabuo ang 8th note ng 1 beat? Kailangan natin ng dimmed 8th note para ito ay makagawa ng 1 kumpas o beat. Paano naman ang 16th note? Kailangan natin ng 4 na 16th note para makabuo tayo ng 1 kumpas o beat. Tingnan nga natin. Gawin nga natin ang pagpalakpak mula sa whole note hanggang sa quarter note. Sabayan niyo ako mga bata. Whole note. Ta. Half note, ta. Quarter note, ti. Okay, paulit-ulit yung gayahin to mga bata. I-play nyo ulit ang video. Paano naman sa whole rest? Nakabuka lang ang kamay. Nagbibilang kayo sa isipan ng 4. Paano naman ang half rest? Nakabuka ang kamay, walang tunog, 2 beses. Paano naman ang quarter rest? Okay, nakabuka ang kamay, 1 beses. Tandaan mga bata, galingan nyo ang pagpapractice. Gawain sa pagkatuto bilang 4.
Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Bigkasin ang mga tunog at katahimikan ng mga larawan. Tukuyin ang larawang nagpapakita ng tunog at katahimikan sa dalawahan, tatluhan at sa apatan. Sa mga sumusunod, pagmasdan nga natin ang mga larawan. Sa unang bilang, pinag-umpog na cymbals, ilang beses niyang pinag-umpog? 2. Ano kaya ito sa dalawahan, tatluhan o apatan? Tingnan niyo yung aso, tahol ng aso. Sa number 2, ilang beses siyang tumahol? 4 na beses siyang tumahol. Ito kaya ay sa dalawahan, tatluhan o sa apatan? Tingnan natin ang patak ng ulan. Tuloy-tuloy ito. Ito kaya ay nasa dalawahan, tatluhan o apatan? Ang pagmiyaw ng pusa, 2 beses siyang nagmiyaw. Ito kaya ay sa dalawahan, tatluhan o apatan? Galingan nyo mga bata, sagutin sa inyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Iguhit mo sa iyong sagutang papel ang larawang nagpapakita ng malakas na tunog. Tingnan nyo nga, pinagtama niya ang simbal. Tunog ng ulan, patak ng ulan. O pagmiyaw ni kuting, ano kaya ito? Tunog ng ahas, tunog ng ambulansya, tunog ng motor, kahul ng aso, at tunog ng traktora. Ang iguguhit nyo lamang sa inyong kwaderno, tandaan, ay ang mga larawan na may malalakas na tunog. Galingan nyo ang pagsasagot mga bata. Tandaan, maaring i-pause ang video. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin natin ang sabay-sabay. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung naisasagawa mo ang mga gawain at malungkot na mukha kung hindi. Unang bilang, malinaw kung nabigkas ang mga salita. 2. bilang, gumamit ako ng tamang dynamics sa kanta. Ano ba ang dynamics? Tamang lakas sa pag-awit. 3. bilang, nabigkas ko ng may pagbabago sa lakas at hina ang kanta. 4. na bilang, nasiyahan ako sa aking gawain. Galingan niyo mga bata ang pagsasagot, tandaan maaring i-pause ang video. Basahin natin muli mga bata. Alin sa mga gawain ang iyong nagustuhan o hindi nagustuhan? Bakit? Sumunod, anong nararamdaman mo kapag nakakarinig ka ng mahinang awit? Sunod, ano ang nararamdaman mo kapag nakakarinig ka ng malakas na awit? Talakayin nyo sa inyong bahay. Sagutin. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Tandaan, ang mga tunog na ating naririnig sa ating kapaligiran ay may pagkakaiba-iba. Ayon sa taas at baba, laki at liit, kapal at nipis, at gaan at bigat ng tunog na nililikha nito. Kaya dapat mag-practice kayo mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Hikayatin ang ilang miyembro ng pamilya na gayahin ang mga tunog ng mga bagay sa dalawahan, tatluhan at apatang ritmo. Sabay na gawin ang mga tunog ng miyembro ng pamilya 1, tunog ng eroplano, miyembro ng pamilya 2, tunog ng tricycle, miyembro ng pamilya 3, tunog ng nagmamartilyo. Halimbawa, tunog ng eroplano. Paano natin maipaparinig ang tunog ng eroplano? Sa dalawahan. Eng, eng.
Sa tatluhan, eng, eng, eng. Sa apatan, eng, 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 eng. Ganon. Pagpraktisan nyo mga bata, alam naman siguro natin ang tunog ng tricycle. Magpaturo kay nanay at tatay. Tunog ng nagmamartilyo. Magpaturo kay nanay at tatay. Galingan. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Bigkasin ang tunog ng mga larawang nasa ibaba. Ano ang katumbas na tunog at katahimikan ng mga tunog ng mga nasa larawan? Tingnan natin. Pito o whistle. Paano ito kapag tumutunog ng malakas? Siyempre, pag hinipan, tutunog siya. Prrr, prrr. Paano naman ito ilalarawan sa katahimikan? Kapag hindi ginagamit, syempre, tahimik, hindi siya nakaka-produce ng tunog. Halimbawa, ang daga. Paano ito magsa-sound? Syempre, pagka nag-uusap sila, ik-ik-ik. Paano naman sa katahimikan kapag siya ay hindi bibigay ng tunog? Paano naman ang ulan? Ang patak ng ulan ay may tunog. Paano naman kung katahimikan? Pag hindi na umuulan, tahimik. Paano naman ang ahas? Kapag siya ay nagbibigay ng tunog, ito ay sss. Kapag hindi naman, syempre, pag hindi siya nagbibigay ng tunog, yun ang sumisimbolo sa katahimikan. Paano naman ang kotse? Kung ito ay umaandar, ito ay nagbibigay ng tunog. Brum, 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 brum. Samantalang paano naman ilalarawan ang katahimikan nito kung ito ay hindi ginagamit? Kung ito ay nakaparada lamang, hindi ito magbibigay ng tunog kapag patay ang makina. Paano naman sa sanggol? Kapag siya ay umiiyak, siya ay naglalarawan ng tunog na malakas. Subalit kung siya ay tulog at hindi umiiyak, ito ang naglalarawan ng katahimikan. Galingan niyo mga bata. Sagutan. Salamat sa panonood at aktibong pakikilahok mga bata. At gayon din sa inyong mga magulang na patuloy na sumusubaybay. Salamat po ng marami. At tandaan, maaring mag-subscribe sa aking channel nang sa gayon ay maging updated sa mga upcoming videos and uploads. Paalam!